Alam mo yung pakiramdam na excited kang kumain, kasama ang mga kaibigan o ng pamilya. Tapos habang kumakain ka, may halong saya, may halong pagninilay. Ganyan ang mga food trips namin ng aking pamilya. Dahil as you can see, madalas kaming lumabas. At ang pagkain ang isa sa mga bonding moments naming tatlo. Pero habang nagsishare ako ng aking experience sa inyo, may isa akong honest feedback na hindi tinanggap ng lahat. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang aking top 5 Pinoy restaurants na kinainan namin. At magsasalita rin ako ng direkta mula sa aking puso tungkol sa isyo na kinasangkutan ko. Tungkol sa pagkain na hindi ko nagustuhan. At bago matapos ang video na ito, magbibigay din ako ng aking personal na mensahe para sa lahat ng basher at lalo na sa may-ari ng restaurant. Una sa aking listahan ang Boracay Resto Bar. If gusto mo yung classic na comfort food na affordable pero maayos ang presentasyon ng pagkain, dito ka magpunta. Yung crispy pata nila lasang-lasa at crispy. Yung tinola, malinamnam. Perfect for lunch or dinner. At pwede ding merienda, like yung halo-halo nila, balanse yung dami ng ingredients at crushed ice. At yung presentasyon, yung pinaglagyan ng gatas, plus yung homemade ice cream on top ng halo-halo, sobrang sarap. Affordable, pero hindi ka titipirin sa experience. Next stop ay ang Fabiola. Sobrang sulit dito. Kasi sa isang platter nila, hindi ka titipirin. Legit na madami at malaki ang food servings. Bukod sa masarap at affordable, yung lechon nila sobrang crispy. Sa sobrang dami, halos hindi ko na nga maubos. Pero hindi naman yon nasayang kasi kasama ko ang aking mag-ama. At yung siomai, masarap kahit walang sausawan. Medyo hindi lang tanggap ng dila ko yung maanghang kaya nakipagpalit ako sa anak ko ng sausawan. Napapasarap sa siomai yung sauce niya, di ba? Sarap po. Kaya parang maanghang ah. Ayoko, hindi parang maanghang talaga. Masarap siya. Kaya lang hindi ako at-in dun sa maanghang. Siomai tayo. Masarap yung pancit nila. Malasa. Next spot ay ang Koreanoy. Isa itong Korean-Filipino restaurant. Sa 5 beses na nagpunta ako dito, Koreanoy never disappoint me pagdating sa food. Plus, ang ambience dito, very modern Pinoy, na may a bit of Korean touch. Plus, dahil sa imbitasyon ng may-ari, nagkaroon din ako ng chance na magsuot ng hanbok o ang tradisyonal na kasuotan ng mga Korean. Isa sa nagustuhan ko dito ay yung parang hot pot nila o kung hot pot nga bang tawag dyan. Perfect kasi siya sa malamig na panahon. Plus points din sa may-ari na si Kuya Lito kasi sobrang accommodating niya. Nagbibigay siya ng vibe na para kang kumakain sa bahay ng kaibigan mo. Fourth spot ay ang Pinoy Mix at Arco. Sa aking pagkakaalam ay iisa lang ang may-ari ng 2 kainan. Kung gusto mo yung parang kanto style at affordable pero hindi nasasacrifice ang lasa at sarap, sa Pinoy Mix yan. Yung halo-halo nila, masarap at balanse yung dami ng crushed ice at ingredients. Naka-include na rin ang gatas pero hindi tinipid. Kung may special occasion ka naman at gusto mo yung tradisyonal na Pinoy dishes with presentable plating, sa Arco yan. Yung kare-kare nila sobrang creamy at ang bagoong tamang alat lang. Plus, yung serbisyo, outstanding. And finally, ay ang Pinoy Sizzling. Dito kami madalas magpunta. Mas madali kasi namin itong napupuntahan dahil medyo malapit ito sa lugar namin at malapit din sa sentro. Literal na masarap at affordable food.
in sizzling plate, overload. Yes, overload. Hindi tinipid. Punong-puno kada sizzling plate. Plus, yung karne, tamang lambot, hindi sagi o overcooked. At yung sisig, lasang-lasa ang savory. Medyo nakakalungkot lang kasi yung iba sa aking top 5 Pinoy restaurant dito sa Madrid ay nag-close na. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong ganito na gagawa ako ng top 5 Pinoy restaurant dito sa Madrid na kinakainan namin. Kasi hanggat maaari ayokong magkaroon ng comparison kasi lahat naman sila, yung top 5 na binanggit ko ay masarap. At sa lahat ng mga cook ng top 5 restaurant na binanggit ko dito sa Madrid, kudos sa inyo. Pero sa likod ng masarap at masasayang moment, may isang part ng experience ko na hindi naging maganda. At sinabi ko yon, hindi dahil sa galit, hindi sa drama, kundi sa katapatan. May pagkain na hindi ko nagustuhan. Hindi swak sa panlasa ko. At bilang isang taong nagsishare ng totoong experience, hindi ko kinaya na sabihin lang na masarap kahit hindi. Pero gusto kong linawin at idiin. Ang feedback ko ay hindi laban sa restaurant. Hindi ito personal. Hindi ito paninira. At lalong hindi ito ginawa para manabutahe. Kung natatandaan ninyo, sa ginawa kong video na kinainisan ninyo, wala akong binanggit na pangalan ng restaurant. Ang feedback ko ay nakafocus lang sa experience ko sa pagkain na in-order namin. Kung gusto kong manira, napakadali sa akin sabihin na huwag kayo kumain sa ganito sa pangalan ng restaurant. Napakadali sa aking banggitin ang pangalan ng restaurant. Maayos ang aking pagkakasabi, based sa aking experience. Hindi ko minura ang pagkain. Hindi ako nagsalita para manlamon ng atensyon. Hindi ko nilait ang staff. Hindi ko rin siniraan ng lugar. Sinabi ko lang, hindi ko nagustuhan yung pagkain. Pero tandaan natin, feedback is part of any customer experience. Hindi porket sinabi kong hindi ko nagustuhan, ay sinisiraan ko na ang buong restaurant o kultura. Mahal ko ang pagkain Pinoy. Kaya kapag may mali, gusto ko lang din maging honest para sa improvement. Gusto ko rin linawin ito. May mga nagsasabi na bakit mo pa in-upload? Bakit hindi mo kinausap yung may-ari para nabigyan ng solusyon? Yes, oo, masusolusyonan. Pero kahit may solusyon na, yung experience ko sa oras na yon totoo pa rin. Yung lasa, yung disappointment, yung pagkalito, hindi yun nabubura dahil lang may follow-up. Hindi ako nagsinungaling. Lalong hindi ako nagpanggap. Ibinahagi ko lang kung ano ang naging experience ko sa pagkain. Hindi yun paninira. Kasi kung hindi ko yun sasabihin, ako mismo ang hindi magiging totoo sa sarili ko. Uulitin ko, ang negative feedback ko ay mananatiling totoo. Kahit pa may offer o remedy, hindi nun mabubura kung ano ang naging experience ko. Dahil yon ang aking realidad. At para sa kaalaman ninyo, lalo na sa mga nang-bash, hindi iyon ang unang beses na nagpunta kami doon. Nagpunta kami kahit doon pa sa dati nilang pwesto. Yung araw na yon ay pangatlong beses na namin doon. Sa unang 2 beses, wala akong naging problema. Maganda ang aking mga sinabi. Dahil yon ang totoo. Pero sa pangatlo, may negative akong sinabi dahil yon ang aking naging experience. Bilang customer, bilang taong nagbabayad, umaasa at uma-appreciate ng pagkain, naniniwala akong may karapatan akong magsabi ng totoo. Kahit masakit sa inyo. Kahit hindi popular. Kasi kung ang feedback natin ay palaging okay lang, kahit hindi okay, paano tayo unlad? Paano natin matutulungan ang mga nagtatrabaho sa kusina para mas galingan pa nila? Ang simpleng feedback, ginawang personal na pag-atake. Imbes na pag-usapan ng pagkain, ang experience o ang posibilidad ng improvement, ang inatake ay ako. Gusto ko lang sabihin, hindi lahat ng criticism ay hate. Hindi lahat ng pagsasabi ng mali ay paninira. At sana,
Bilang Pilipino, matuto tayong magkaiba ang pagbabatikos sa pagkain at pagbatikos sa tao. Hindi ko kailangan ng validation. Basta alam ko, ginawa ko ang tama at sinabi ko ang tama. Sa mga restaurant owner, lalo na sa may-ari ng kinasangkutang issue, gusto ko lang ipaalala na ang bawat feedback ng customer, lalo na kung negatibo, ay hindi laging masama ang intensyon. Minsan, ito ay isang paraan para ipakita na may dapat pang i-improve, hindi para siraan ang inyong negosyo. Kayo po bilang owner ay dapat nagpakita ng leadership. Sinubukan niyo po sanang mamagitan to give light sa issue. Huwag po kayong makisali sa bashing o magkomento na magpapalala sa sitwasyon. Hindi yung tila natuwa pa po kayo sa mga personal attack na ginawa ng inyong mga fanatic na customer. May tanong po ako sa inyo. Mahal niyo po ba ang inyong negosyo? Dahil kung tunay niyong mahal ang inyong negosyo, ang bawat puna, masakit man o hindi, ay oportunidad para umunlad. Sa lahat ng food business owners, ang maayos, kalmado, at profesional na pagtanggap ng feedback ay hindi isang kahinaan. Yan ang tunay na tatak ng isang responsableng negosyante. Para sa may-ari, balita ko po, mas dumami raw ang customer ninyo, mas dinumbog kayo pagkatapos lumabas ang aking video. Ibig sabihin, yung video na ikinagalit ninyo ay siya rin palang naging dahilan kaya kayo napag-usapan. Aminin man ninyo o hindi, may epekto. Hindi po ito pagmamayabang. Ito po ay simpleng obserbasyon. Minsan, ang negatibong feedback ay hindi pala sumisira, kundi mas nagpapakilala. Maliban na lang syempre kung hindi totoo na dinumog kayo at baka naman fake news lang ang pasabi. Pero kung totoo nga, then maybe it's time to realize ang tapat na review o feedback ay hindi mo maituturing na isang kaaway. Marami sa inyo ang nang-bash at nagbigay ng basurang komento na wala nang kinalaman sa pagkain. Ikinatalino nyo ba yan? O ikinagwapo man lang o ikinaganda man lang ba ninyo? Kasi upon checking yung mga profile ninyo, kung hindi kayo takot magpakita ng mukha, marami sa inyo mga mukhang unding. Sana, sa susunod, bago ka magkomento, make sure na mas maayos ang itsura nyo kesa sa akin. Tandaan ninyo, kayo ang nauna. Sinagot ko lang kayo. Hindi ako ang unang nanghamak, hindi ako ang unang nambastos. Pero nung binalikan ko kayo, ako ang ginawa ninyong masama. Kung hindi ninyo kinaya ang sagot ko, baka kasi hindi rin kayo dapat unang nagpakawala ng salita na hindi ninyo kayang panindigan. Kung yung iba kaya ninyong iharas at ibuli, ibahin niyo ako. Hindi ako tahimik pag binastos. Lahat ng mga komento ninyong basura ay hidden and screenshot for my personal purposes. Yes, naka-hidden bago pa ninyo mabura. Same sa mga nag-shared post at nagkomento ng basura sa mga shared post. Kaya sa susunod, bago kayo magbitaw ng salitang nakakababa, siguraduhin ninyong kaya ninyong tumanggap kapag ibinalik ko sa inyo kung ano man yung sinabi ninyo. At para sa mga lalaking nagkomento ng mabigat, baka kasi natamaan ko ang mga ego ninyo. Kaya parang ang lakas ng dating ko sa inyo. Hindi dahil sa personal kong sinabi, kundi dahil sa simpleng katotohanang may babae na nagsabing hindi niya nagustuhan ng pagkain. Tandaan ninyo, ang pagiging tapat ay hindi pag-atake. Ang pagiging babae ko ay hindi kahinaan. Hindi ko kailangang paiksiin ang boses ko para lang mas maging katanggap-tanggap sa inyo. Kung ang simpleng feedback ay sapat na para kainin ang pride nyo, baka hindi ako ang may problema. Sa mga nagsabing kuhang-kuha ko raw ang inis ng mga manang, well, good. Ganun siguro talaga kapag matanda na at nahahalata na ang itsura. Pinapatulan kahit maliit at hindi importanteng bagay sa life nila. Feeling ko tuloy napaka-importante ko sa inyo. Uulitin ko,
Hindi ako nangutya. Nagsabi lang ako ng karanasan. Kung nasaktan kayo dahil hindi ko nagustuhan ang pagkain, tanong ko lang, mas mahalaga ba ang imahe ng isang resto kesa sa karapatan ng isang customer na maging tapat at maging masaya sa food experience nila? Lastly, food is meant to be shared. Feedback is meant to build, not destroyed. Kung narating mo tong dulo ng video, salamat. Dahil hindi mo lang pinanood, pinakinggan mo rin. Sana sa susunod na food trip mo, maalala mo, hindi lahat ng review ay perfect. Pero kung mula sa puso, lagi yang may silbi. See you on the next one. Tuloy ang kainan, loves. Tuloy din ang kwentuhan at pagiging totoo.